Kahapon po nung nilabas po yung desisyon ng ICC, masayang-masaya po kaming mga pamilya kasi ito po talaga yung inaasahan namin para matapos na po yung usapin kung meron po bang kapangyarihan yung ICC kay Duterte. Masaya po kami dahil mananatili po sa kulungan ang dating Pangulo at mabibigyan po talaga ng pagkakataon kami na mailahad yung aming mga kwento, yung aming mga istorya. Masayang-masaya po kami dahil sa wakas po, ah, umaasa po kami na ito po ay magtutuloy doon sa pagkonfirma ng mga charges sa kanya hanggang po doon sa pag-uumpisa ng trial. Right now po ba ay masabi po natin na medyo nabunutan na po tayo ng tinik sa mga pangamba at sa syempre alam po natin na andyan pa rin ang impluensya ng mga Duterte? Opo, kabadong-kabado kami kahit po malakas po ang aming kumpiyansa at ginagawa naman po namin ang lahat ng paraan. Kinakabahan pa rin po kami talaga hangga't hindi po namin naririnig sa mismong bibig ng mga judges kagabi, parang hindi po kami makapaniwala at finally po nung narinig namin at mahalaga po na halos majority po ng desisyon ay ano po hindi po nila tinatanggap yung apela ng nila Duterte. Oo. Nawala po, Jane? Nawala po. Yes, go ahead, Jane. Nawala po yung takot namin, yung pangamba namin kasi parang kung hindi po ganun yung decision kagabi, parang natuldukan na po parang alam po kasi namin ito na lang po yung tanging pag-asa namin para magkaroon kami ng justice Okay. And paano yan? What's next para po dito dahil eto nga nangyari na, meron ba tayong mga pag-uusap dyan kasama ang mga iba pang mga EJK victims na sa inyo mismo? May mga plano po ba or mga iba pang mga steps na gagawin para mas talong madiin or manatili sa kulungan ang dating presidente? Sa ngayon po, ang ginagawa po namin, kinakamusta po sila kung anong pakiramdam nila. Kasama po ako, syempre doon. Ano po yung pakiramdam na naging decision kahapon. Plus, pinapaliwanag po sa kanila ano nga ba yung ibig sabihin. Dahil may mga termino po talaga na hindi maintindihan. May mga straight po, may mga tumutulong na lawyers para lubos po namin maunawaan. Tapos magkakaroon po kami ng mga per area na gathering nang sa ganon matipon po namin yung mga pamilya at mahikayat pa yung iba na magsalita at huwag matakot. Kasi ito na po talaga yung panahon na magsisimula na yung paniningil. Parang ganun po yung aming nararamdaman at gusto pang gawin. Jane, binanggit mo kanina na may mga takot pa rin na yung nararamdaman sa kasalukuyan na may mga, sa inyo po ba support group or kayo mismo na mga EJK, mga pamilya na naging biktima ng EJK ay nagtutulungan or may mga iba pang grupo po ba na kayo ay sinasamahan na para at least yung takot, yung pong pag-alala ay pong kahit papano maibsan na with it kind of mga senaryo na patuloy pa rin na napapakinggan natin at nagtutuloy-tuloy pa rin ang kaso dyan mismo sa The Hague? Opo, marami pong tumutulong sa amin kaya nagpapasalamat po kami dahil bahagi po ako ng Rise Up for Life and for Rights. Simula po nang makilala ko sila, doon na po nagsimula na nakilala ko yung ibang mga pamilya. Tapos sumasama po kami sa mga activities, marami pong taong simbahan, mga advocate. Tapos kapag kami na lang po sa community, kami pong mga pamilya, meron po talaga kaming connection. Tapos nagkakamustahan kami, nagsasabihan kami ng mga problema namin. Nang sa ganon, kahit po wala kami doon sa pinakasentro ng aming organization, kami po dito sa community, sa komunidad magkakakilala. Tapos nagdadamayan po, ganon. Gaano nakapekto po itong nasabing pangyari na ito sa iyo pong pamilya? Na of course, alam natin na sa simpleng pamumuhay, naging naayos, tapos naging biktima ng EJK at ito ngayon ang naging purpose po ninyo. Lalong-lalo ka na talagang napaka-vocal with this kind ng mga nangyayari at mga development sa kaso with sa ICC, Jane? Parang sa isang iglap nagbago po yung buhay ko at buhay ng mga anak ko. Kasi kami po ay typical lang naman na pamilya.
simula po nung namatay siya, yun po, yung pagsasalita ko, yung pagharap ko po sa media, maging po sa ibang bansa, parang malaking pagbabago po ng buhay ko kasi hindi naman po talaga ito yung dapat na ginagawa ko. Pero nandito na po ako sa kalagayang ito, parang wala na rin po akong magawa at syempre ayoko na rin po ito maulit sa ibang mga pamilya. Kaya po kahit na mahirap yung buhay, natatakot po ako at nahihirapan sa kasalukuyang sitwasyon, heto pa rin po.